Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Pag-usapan natin mga kababayan, itong inyong tokmol na Vice Presidente na meron pong sinabi tungkol dyan kay meow, meow. Meow, meow. Yung pusang gala na utusan lang bumili ng mantika, no, yung kasabihan nadala sa sa Kongreso. Parang sinabi ni Juan Tamad doon sa binili niyang talangka. May nakita siya mga naglalaro, kinausap niya, "Oh, uwi na kayo sa bahay inaantay kayo ni nanay." Pinakawalan niya yung talangka. Akala niya naman, yung mga talangka, nadinig siya may utak. Akala niya, uuwi sa nanay niya. O nakipaglaro siya. Pagdating sa bahay, sabi nung nanay, "Nasaan yung pinabili kong mga talangka?" "Ay, pinauwi ko na Ba't di nyo na..." Ganon po. Oo. Ganon po. Ha? Ganon po yung nangyari sa buhay ni Kiko Barsaga. Meow, meow. Sinabi nung nanay, "Umuwi ka muna sa bahay dadaan lang ako sa kumari ko, makikipagchismisan ako akala niya, nakakaintindi yung anak niya. Iba ang takbo ng utak. 'Di ba? Ayun, imbis na umuwi, napunta ng Kongreso. Pagdating sa bahay, hinahana, "Saan yung anak mo?" "Pinauwi ko na kasi dumaan ako kay kumari, nakipagchismisan ako." Nasaan?" Nung nakita sa TV yun, nagwawala, gumagano sa TV, meow, meow. Naging congressman pala. Gumagano, no? Meow, meow. Nagwawala po doon sa Kongreso. Oy, hanapin nyo yung mga inchik. Bakit? May pusa pong naggagala sa Kongreso. Ang tangi lang makakahuli kay Meow Meow ay mga inchik mga kababayan. Kaya ikaw Meow Meow, mag-ingat ka sa mga inchik. Gusto mong gawin kang bola-bolang siopaw na bola-bola. O di kaya sa mga lomi-lomi Okay. Oy, kasabihan lang yung mga kababayan Yung mga kwentong kotsero sa amin nung bata kami. Pasensya naman kung may ma-o-open At ganun din po, ako, ito na namang COMELEC chairman na ito, pinagbobola po tayo. Oo, COMELEC chairman Garcia, ano ba? Ano tingin mo sa amin? Bola, na kaya mong i-dribble? Walang yaka naman mga kababayan, ito na naman tayo dito sa COMELEC chairman na ito. So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin dito yung sinasabi ni Sara Tokmol Duterte tungkol kay Congressman Meow Meow. No, walang ginawa kundi magdamagang maglaro ng computer games. Meow, meow. Ano pong nilalaro niya? Hindi ko alam kung anong klaseng game yun. Baka naman meow, meow din. Oy, baka naman naglalaro ka ng Call of Duty dyan. Baka pwede namang makijoin dyan, no? Baka online gaming ka pa, no? Tayo lang congressman talaga. Ganyan po ang congressman ninyo. Papasok, na late sa hearing, tapos na yung hearing niya. Sabi niya, naglaro kasi ako ng computer games. Hayop talaga. Yan po yung mga naniniwala, supporter ni Sara Duterte mga kababayan. O ngayon, tinanong dyan si Sara Duterte kung pakawala niya daw po si Congressman Meow Meow. Ano ang sagot niya? ABS-CBN. "Di ko pakawala si Meow Meow. Sara Tokmol denies being behind Barsaga." Ayan Anong sabi niya? According to Duterte, she only met Barsaga during the Uniteam rally in Cavite in 2022. Ang magulang niya ay hindi yun team. For Sara only sila. Si Kiko was for Uniteam. Di ko pakawala si Kiko. Isa siyang tao na mahirap kontrolin kahit sino man. I do not control Kiko Barsaga. He is an own persona. Person, he has his own principle and own free will. Duterte also denied rumors of destabilization, alleging that the rumors are fabricated by people in government. Nako!
Gobyerno pa ang may kasalanan sa destabilization? Putragis kayo. Kitang-kita naman kung kaninong grupo ang nagnanais bumaba ang Pangulo. Kaninong grupo sumusuporta ang nakikiusap sa AFP? Gobyerno. Gobyerno talaga. Gusto niyang de-stabilize yung sarili niya. Gago. Pareho lang kayo ni Meow-Meow ng pag-uutak. Gobyerno ni Pangulong Marcos, i-destabilize yung sariling gobyerno. Ano, lokohan? Ganun ba kagago ang Pangulo? Kayo lang yon. Hoy, Sara Duterte. Hoy, Kiko Meow-Meow Barsaga, kayo lang yon. Yun yang yun, yung pugante na nandun sa Netherlands, siya ang ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Ang tanging paraan lang para maayos ang gobyernong ito ay people power. Mawala sa power si Marcos. Ano tawag mo doon? Kaninong supporter yon? Tingnan ninyo mga kababayan, ha? Tingnan ninyo paano maglaro itong tokmol ninyong vice presidente. Mangga. Oo, manggagamit lang. Ha? Pag yung halimbawa, yung issue naggi-gain ng traction, uy, sabit ako diyan, ako makikinabang. Pero pag nabubutata yung sinasabi nila, tulad nung people power daw, yung rally sa Forbes, ha? Hindi umepekto. Iwas pusoy ako dyan. Kumbaga, who? Who are you? I don't know you. O, di ba? Poncio Pilato talaga, mga kababayan. Tama ako, sasabi ko sa isang LS. Linis kamay, mga kababayan. May lahing Poncio Pilato, si Sara Duterte. O, tingnan ninyo ha. Inchik. German. American. Ha? Roman. Ano yung pagka-Pilipino niya? Wala na po, 116 lang. Bakit? Ang mga Pilipino, magagalang, matulungin, may damdamin, may puso. Itong taong to, heartless Sinabi niya, inamin niya. Sabi ng nanay ko, Trillanes, heartless ako. Kaya do not ever mention my name. Walang pagka-Pilipino ito. Ngang gusto pa niya patayin ang mga Pilipino. Sabi rin nung tatay niya yan. Anong mangyari sa mga ito kung si Sara Duterte ang presidente? Wala. Dadanak ang dugo ng mga Pilipino sa lupa. Kasi meron kayong presidenteng hindi totoong Pilipino, mga kababayan. Biruin nyo, German, Inchik, Amerikano, at Romano. Oo, kasi hugas kamay Pag halimbawa, nagigain traction yung issue, Marcos bangag, Marcos gamag. Sigaw-sigaw siya. Ay, bangag-bangag, kami ang apo. Oops. Lumindol. May lindol sa amin dito, mga kababayan. Narinig nyo yun? Dug-dug-dug-dug-dug. Gumanon. Agoy, kakatakot yun, lakas yun Buti nandito ako sa garahe. Naku, baka biglang gumuho yung bahay. Mga kababayan, kita nyo? Narinig ninyo? Okay? So, kami ang apoy na hindi ano yun? Ano yung kanta niya? Diba? Sinasakyan niya. Ngayon naman, hindi nagtagumpay. Ay, di ko po kilala yan. Si Kiko Barsaga, di ko po kilala yan. Oo, hindi ko po pakawala yan. Pero, supporter mo pa rin yan. Oo, kasi kayo yung sinasabi nyong corruption, nilabas ng Pangulo, pero corrupt pa rin siya. Di ganun din gawin namin. Di ba? Kung ano ang gusto mong gawin sa kapwa mo, kung gusto mong gawin sa kapwa mo, gawin din sa sarili mo. Ganun ba yung mga kasabihang ganon? Hindi niya daw pakawala, mga kababayan. Naniniwala ba kayo? Na hindi siya pakawala ni Sara Duterte? Kasangkapan ng kampo mo, ng mga minions ninyo, si Kiko Meow-Meow Barsaga. Oo, hugas kamay Di ba? Pag nagigipit, I don't know you. Sino ka? Di ba? Eto pa, mga kababayan, ang sabi niya. She questioned the integrity of the ICI to conduct the probe into anomalous flood control projects.
Ginawa lang kasi ng Pangulo nung tinamaan na siya ng sinabi niya sa speech niya, mahiya kayo. Nagpalit lang siya ng Speaker and Senate President pero hanggang ngayon wala pa ring mananagot. Anong gusto ninyo? Sa isang kisap mata may mananagot na. Sa isang kisap mata, dadamputin na lahat. E di dadamputin na si Villanueva, dadamputin na si Jinggoy, dadamputin na kagad si Ejercito. Lahat sila dadamputin kasi lahat sila may insertion. Ano gusto mo? Walang due process? Walang investigasyon? O di ba katanga lang? Hanggang ngayon daw walang nananagot. Bakit nung panahon ng tatay mo may nanagot ba? Anong ginawa ng tatay mo doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing Nino yun? Si Gordon sa Parmali. Anong ginawa ng tatay mo? Pinagtakpan yung mga sangkot doon, di ba? Oh. Hindi mo alam pinagsasabi mo? Lahat ng ito, madadawit tatay mo. So, ibig sabihin, wala kang pakialam. Kaya yung tatay mo, tuluyang nakukulong sa ICC. Hindi pinagbigyan mga kababayan. Bakit? Kasi ito kagagawa ni Tokmol Narcissistic ito The attitude of psychopath mga kababayan. Hanggang ngayon daw walang nananagot. Ginamit daw ng Pangulo kasi sukol na siya. Kung sukol pala siya, patunayan nyo na may corruption siya. Wala Kaya tama yung sabi ni Claire Castro na ikaw ay walang kwenta. Ha? Wala kang kwentang vice presidente. Puro ka bintang. Kasi yan ang gawain mo para mapabango ang pangalan mo at isipin ng tao ikaw ay malinis? Paano ka naging malinis? Hindi mo nga madepensahan yung mga akusasyon sa'yo. May mga witnesses na ikaw ay nanuhol. Yung mga gawa-gawa yung pangalan, yung certificate na galing sa Philippine Army ng 15 million. Nasaan yung pera? Tapos ikaw, you have the audacity to say this. Wala talaga kayong moral ascendancy, kayong mga Duterte talaga. No? Di ba? Hindi daw niya pakawala si Kiko Barsaga. Hindi po. Oo. Niwala kayo dyan? Sinungaling yan? Di ba? Number 1 fake news maker yan, sabi ni Attorney Claire. Kaya ako, di ako naniniwala dyan. Sinungaling sa pinakasinungaling yan. The number 1 liar of the century. Gamitin din natin yung ginamit ng kapatid niyan, Tokmol na Yot-Yot man. Okay, punta naman tayo dito mga kababayan sa Comelec. Tungkol kay Escudero mga kababayan, eto na naman tong Comelec, nag-iimbestiga po sila. No? Iniimbestiga nila si Escudero. Ano sabi? Comelec chief. George Garcia ba to? Escudero believe 30 million came from private fund. Nako, Escudero. Yan ba ang sabi mo kay Garcia? Naniniwala ka? Palusot mo na private fund. Ganon ang palusot mo. Escudero claimed that he only accepted the 30 million donation from a contractor during his 2022 campaign, believing that the money came from a private fund. Nako, patay mali siya na. Kumbaga itong abogado na ito, parang hindi siya abogado. Patay mali siya. Akala po kasi galing sa pribado kung galing sa pribado, bakit mo sinulat na Lubiano? Sa sose mo, di ba? Inaprubahan mo yun may pirma ka doon. Perjury yun kung hindi mo alam yun. His explanation was contained in the affidavit that his legal counsel submitted before the Commission on Election. Sabi ni si Chairman Garcia pala ang naglabas. Kumbaga ine-echo lang. Ine-echo lang, binabasa lang pala ni Chairman Garcia. Sorry naman, Chairman, According to Garcia, Escudero explained in the affidavit that he accepted the donation from contractor Lawrence Lubiano, president of Centerways Construction, since he is also friends with him. That is what he is saying publicly in interview. That he really accepted it in his belief that it was a private fund. Di sana kung private fund, bakit mo ilalagay yung pangalang Lubiano? Di sana yung grupo. Di ba? Bakit si Lubiano? Ibig sabihin, pera ni Lubiano yon. Escudero, yan ka na naman yung definition mo ng forthwith
Ginagawa mo naman kaming bola-bola eh. Mahina. Oo. Hindi mo na kayang paikutin ng utak namin, Iskudero, kasi huling-huli ka na. Huling-huli ka na, nasinungaling ka. Huling-huli ka, napalusot ka lang. O di ba, Portwit? Anong sabi mo? Hindi naman agad-agad eh. Hindi naman kaagad-agad gawin yun. Eh pero nagsalita na yung sumulat ng article na yun sa konstitusyon eh. Di ba? Tapos ito, sasabihin mo, kala ko kasi private fund yun eh. Pero ang sinulat ko po, Lawrence Lubiano. Di ba? Ano sabi ni Garcia? For us, we will weigh that. We will find out if this is a sufficient defense or a violation of our certain laws in Section 95C of the Omnibus Election Code. Ayun po. Ha? Ay, nako. Ngayon, ang mangyayari dito, mga kababayan, ito pag nakalusot ito, alam na. Kasi, kumbaga, merong bias dito si Garcia eh. Naging kliyente niya yata itong si Escudero minsan eh. Ha? Dapat dito mag-inhibit si Garcia dito. Ha? Huwag ka dyan ha. Grabe. Sabi dito ng legal team ni Escudero, our position is clear. The donation was legal, fully declared and follows long-standing practice. The law is on our side and we are confident the COMELEC will find no fault. Ganun po ba? Sige, confident daw sila. Yung batas nasa kanilang panig. Kayo ba naniniwala dyan? Ako duda ako dyan eh. May reservation po ako. Ha? Galing-galingan nyo dyan. Kayo dyan sa COMELEC. Oy, niloloko na naman kayo ni Iskudero. Huwag kayong magpabola dyan. Magaling po mambola yan. Matamis ang dila niyan. Baka naman matamisan kayo dyan. Ha? Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.